dapat paano na no? Pagalawin na yung proseso na makauwi siya, no? Kasi nasa kamay kung totoo nga na nasa kamay na siya ng mga authorities sa Czechoslovakia, no? Paraan ng ating pamahalaan para sa pamagitan ng Interpol o kaya International Police, no? Mm. Kung saan ay meron silang kasunduan na magtutulungan na ipaano no turn over na sa mga authorities si dating Congressman Zaldico upang siya ay mahusgahan dito sa Pilipinas. Napaka ano napakatagal dapat mas maaga pang kinansel yung kanyang passport kasi ayon sa mga balita nung December 2025 lang kinansel yung kanyang passport, no? Mm. So nagkaroon pa siya ng pagkakataon na tumagal yung kanyang pagiging isang fugitive at ng golden visa sa Portugal at malamang ay na nakagawa pa siya ng mga hakbang para lalong mahirapan yung authorities natin. Kasi sana kung kagad nung kinasuhan siya, lalo na siya yung isa sa mga principal na suspects dito sa flood control anomaly, no? Bilang dating chair ng House Committee on Appropriations. Kung sana mas maaga yung kanyang cancellation ng passport, no? Para sana mas maaga rin yung pagkakahuli niya sa Europa para siya ay ma-turn over sa ating authorities sa pamagitan ng Interpol or International Police. Mm. Okay po. Kasi ang ating taong bayan ay matagal nang naghihintay na meron talagang managot dito sa flood control anomalies. Para sa akin, dapat talagang wag tayong mag-stop o tumigil dito sa pagkakahuli ni Saldico at pagkaka-turn over niya sa authorities. Kasi dapat lalong managot yung mga big fish, yung malalaking isda, no, na may kinalaman o nasasangkot dito sa flood control anomaly, no. So sa isang banda nakikita ko rin itong mga seryosong hakbang na ito kung si Zaldico panagot si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito rin ay senyales galing no less from Malacanang at sa Pangulo na para makumpleto yung proseso sa impeachment trial ni dating Vice President Sara Duterte. Well, posibleng susubukan niyang makipag-bargain, no? Na kapalit ng kanyang pagiging isang state witness, no, na testify laban sa ibang mga may kinalaman dito, na yung kanyang yung sa kanya, yung penalty o charges laban sa kanya ay babawasan bilang isang state witness. Malamang ganun ang no. Well, yung kasing pagsik ng political asylum, binibigay lamang yan sa mga hindi criminal na cases. Dapat pakita natin na yung ating sistema sa hustisya, sistema sa accountability ay na kung may nagkasala dito sa ating bansa,
at nag-commit ng mga krimen na labag sa ating konstitusyon at labag din sa ating mga batas, na ito ay paparusahan dito sa ating sariling mga korte. At hindi na kailangan humanap pa ng ibang venues, no, sa isang international court dahil gumagana ang ating sistema sa hustisya.